Hello! Magandang gabi po sa ating pong lahat. Kaway-kaway. Kumusta po kayo, mga kaibigan? Sa Facebook, sa YouTube. Mapagpala pong gabi sa ating pong lahat. Sa gabi pong ito, nais ko po na makipag-usap sa iyo. Kaya Huwag bibitaw, tapusin po ang video ito. Yung video ito, yung mensahe dito ay para sa iyo. Nais ko lamang po mag-share ng isang talata sa Bible. At itong talatang ito, naniniwala po ko na ito po ay makabuluhan para sa iyo. Para sa iyo. Sabi po ng talatang ito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Now, yung unang talata ay nagsasabi po patungkol po sa kabayaran o sa makatuwid sa ating dialect ay sweldo. Kapag nagtatrabaho tayo, pagkatapos ng trabaho, tayo ay sisweldo, tama po. At kapag hindi tayo sinilduhan na patuloy yung ating trabaho, minsan po nagagalit tayo kasi hindi tayo nasweldohan. Kaya kailangan tayo ay sumweldo. Ano ba yung sinasabi dito na sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung first part na talata is the problem, and the second part sa mga talata is the solution. Yung problema po dito kasi tayo po ay merong sweldo, pero yung sweldo natin ay kamatayan, di po ba? Na ang ibig sabihin nun na yung pagtrabaho natin, ano ba itong trabaho na sinasabi dito? Yung trabaho po ay yung mga gawain natin na kasalanan. Ano po yan, pastor? Halimbawa po, nagsinungaling tayo, trabaho po yan, at sisweldo tayo. Halimbawa po, meron po tayong ginawa na masama, katulad po ng panluloko, pambababae, lahat po ng masama, trabaho po yan. At dahil po sa trabaho po yan, tayo ay sisweldo. Ano po yung sweldo? Kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ang ibig sabihin nun, dito sa mundo, kapag patuloy tayo na nagtatrabaho na sunuisweldo, yung buhay natin ay patay sa presensya ng Panginoon. Patay sa presensya ng Panginoon ay ibig sabihin nun, nabubuhay tayo, nawala tayo sa hiwalay tayo sa Diyos, na minsan po nananalangin tayo mismo nakapagsabi, ang layo-layo ng Panginoon sa akin. Lahat na lang ng kamalasan ay dumating na sa buhay ko. Bakit po? Hiwalay nga tayo sa Diyos. Wala tayong koneksyon sa Diyos dahil patuloy tayo na sumisweldo sa ating pinagtrabahuan. Ano po yung pinagtrabahuan natin? Kasalanan. Yung po ang ibig sabihin nun. Pero sa presensya po ng kasalanan, yung Diyos na sinasabi dito na si Jesucristo, nagbigay siya ng pag-asa sa atin. Yung word na ngunit, yun po ay pag-asa. Na sa kabila ng lahat, nakuha pa niyang magregalo sa atin. Ano ba yung regalo? Hindi natin yung pinagpaguran. Halimbawa, nagbe-birthday tayo. Yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal sa buhay, sinusurprise tayo ng regalo. Di ba masaya tayo dahil po meron po tayong regalo na natatanggap? Ganon din po sa ating buhay.
No, yung Diyos po na mapagmahal, yung Diyos po na mapagpatawad, yung Diyos po na nag-iingat sa atin, yung Diyos po na mayroon pong koneksyon sa atin na kahit tayo ay makasalanan, yun po yung tunay na nagmamahal sa atin, na nagbigay ng pag-asa. Sa kabila ng tinatrabaho natin ang kasalanan at sumisweldo tayo sa kasalanan sa pagkawalay sa Diyos, yung Diyos na si Jesucristo ay nagkaloob, nagregalo siya ng buhay na walang hanggan. Yung gagawin lamang po natin para makuha po yung buhay na walang hanggan, isuko natin yung buhay natin sa Kanya. No? Ipasakop natin yung buhay natin sa Kanya. Sa kanino po? Kay Jesucristo na nagmamahal sa atin. Kasi siya lamang po yung makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. No? Sa panahon po na tanggapin natin si Jesucristo sa ating mga buhay, inaabsuelto niya tayo dahil po sobra po yung pagmamahal niya sa atin. Ibinigay niya yung sabi ng kanyang salita sa Juan 3:16, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, no, na si Jesucristo, na tunay na nagmamahal sa atin. Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa gabi pong ito, no, yung sinasabi niya na mga kasalanan, nagbigay siya ng pag-asa sa pamamagitan po ng pagkakaloob. Sino po yung kaloob na yun? Walang iba, si Jesucristo. Si Jesucristo po ay handang pumasok sa ating puso kung tayo po ay handang tanggapin siya sa ating mga buhay. Kaya sa gabi pong ito, no, inaanyayahan po kita na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas sa ating pong mga buhay. At itakwil na po natin yung mga kasalanan, no? Itakwil na po natin yung mga trabaho natin na pagkakasala at magbalik loob po tayo sa Diyos. Sabi po ng kanyang salita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, he is in new creation. Kapag tinanggap po natin si Jesus sa ating puso, sa kaibuturan ng ating puso, ang sabi niya, gagawin niya tayong bago. At yung mga luma ay lumipas na, gagawin tayo ng Diyos na isang brand new. No? Brand new, yung brand new na yon, yung Diyos lang yung makapagbibigay na gagawin tayong bago sa kanyang presensya. No? Kaya yung kailangan lamang natin gagawin ay tanggapin natin si Jesucristo na tagapagligtas ng ating mga buhay sa panahon ito. No? Sa gabi mong ito, nais ko pong manalangin. Sabayan mo po ako sa isang maikling panalangin. No? Panginoon, tinatanggap kita sa kaibuturan ng aking puso. Nais ko na ikaw ang maghari sa aking buhay. Salamat, Panginoon, na ang mga salita mo ay napakinggan ko sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ang Diyos pala na tagapagligtas sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at ikaw na ang aking magiging hari at Diyos sa aking buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kaibigan, no, kung taos puso po yung ating pong pagtanggap sa Diyos na buhay na walang iba, si Jesucristo, ang sabi po ng kanyang salita sa Juan 1:12, pinagkalooban niya ng karapatan ang sino mang tumanggap sa kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng kapangyarihan para maging anak ng Diyos. Kaya sa gabi pong ito, maraming salamat po sa iyong pagtanggap at pagsabay mo sa aking ginawang maiksing panalangin. At maraming salamat po. Goodbye and God bless. Thank you.